No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Sen, Diba? tingin niyo po, pag pinanganahan niyo po, walang susunod sa inyo? Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I batas don't or- need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio at yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ang presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga roles. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998 became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? Sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. Pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now, parang ang layo pa ng solusyon, parang walang mangyayari, di ba? Ano sabi ni Einstein, keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is mag-resign lahat. O hindi pa rin, what's the next one? We have to come together, kailangan may vision tayo, paano na ma-solve? So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, sa illegal gambling, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa flood control. Di ba? So, yun lang pinopoint ko. We have to provide a vision. We have to, so, sabi ng iba yung ICI, hindi, maraming ang problema eh. Di ba? Just making things public, ano bang tinatanong nila doon? I believe in the ICI. I believe in the people there individually. But from the start, di ba, nung nagsalita ako sa floor, sinabi ko sa inyo,
hindi pa independent yan at kulang pa, whether batas or paano ayusin. If you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from Iglesia. Pero lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, saan ba meron talagang ghost, saan wala. Alin contractor ang definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. Pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. Ginagamit yung fear ng tao, yung galit ng tao para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Sir, pwede po bang hindi muna mag-resign yung mga incumbent, magpatawag na snap election, then kung ano po yung magiging result, saka sila mag-step down po lahat? Yun ang magiging proseso. Yun ang magiging proseso. When I say snap election, kasi iniisip lahat ng 1986, di ba? Iba talaga sitwasyon nun. But snap election, snap means mabilis. Di ba? Yung hindi scheduled, etc. So if the President and Vice President resign, magkakaroon yan ng acting. Pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng Senate na kami din at walang tatakbong for president sa amin? Di ba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comment sa Facebook, kayo din ang mananalo, bawal ka nga tumakbo eh. Sabi nung ibang comment, di hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. Di ba? Baka a fresh start is what we need. Baka hindi. People power brought that. But as you saw, di ba? President Cory had to do proclamation number 3 calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una, walang trust issue sa mayors ngayon governors eh. Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagdi-deal with DPWH, Senador, Congressman Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their constituents. So, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OIC, doon nagkaroon ng malaking problema eh. Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I could go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang nagkakaproblema eh. Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko maayos natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Dapat ba ituloy? Dapat. Pero dapat bipartisan or non-partisan yung direction, tapos klaro kung anong direction. Sen, good morning po. Speaking of Blue Ribbon Committee and speaking of resignation din po, may we get your statement po sa pagbibitiw po ni Senator Ping? And meron po ba kayong inaay or personal pick po kung sino po yung mag-chair ng Blue Ribbon Committee? In my case kasi mahaba na rin ang history ko kay Senator Ping. I believe in him, in his integrity, kaibigan ko rin. Having said that, it's not a secret naman na meron kami, meaning yung minority, ako personally, difference of opinion sa direction and yung handling. Dati kasi, nung mas bata kami pare-pareho, aside from, bata pa rin naman si Nimpa, mas payat na ngayon. But maraming bata sa inyo ngayon, pero yung mga kasabay ko na nung neophyte dito, dati kasi 70, 80, 90% nung takbo ng committee, pinapabayaan mo sa chairman yan. But ngayon, iba na ang mga members ng Senado. At the same time, may social media ka, di ba? Na every participant, hindi lang nanonood. Real time yan online. Nagko-comment, nagbibigay ng etc. No? So, iba na ngayon. So, yung direction ng committee has to be by consensus. And we disagree na, I agree with Senator Ping na pag nagpapa-interview, opinion mo yon. Pero paano mahahati ng tao yung opinion mo bilang chairman versus yung opinion mo bilang isang senador? Magkaiba yon, di ba? So, personally,
hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign. Kasi usually that's fixed through the majority. Pero nung nagkaroon ng media reports, hindi lang media reports, nung sinabi ni Attorney Fortun na may babanggitin pa, dyan biglang nakita ng majority, sandali lang. Pag binanggit, may basis ba? So matagal na namin sinasabi yon. Walang problemang magbanggit sila ng senador. Dapat magbanggit sila. Pero dapat klaro yung basis at tinitignan muna ng committee. Nung sinabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikialam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may sesyon. Para kung hindi kami sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron sesyon kung saan magde-decide kung ano nangyayari. So, but I do believe Senator Soto, the Senate President, is on it. They're talking about it. So, it's too big an issue, too big a committee na hindi namin ayusin as a Senate. Pero sir, satisfied po kayo sa takbo ng investigation po ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po Hindi ako ni Senator satisfied Ping? sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin, listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun ha, parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan eh. Naguluhin mo lahat na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan, so katulad na nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon. Di ba? Put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control. Hindi ba mali yun? Sipin mo, kung may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka naglabi na lagyan yun. Pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon, sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. Diba? So, as I said, diba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang mga iba't ibang grupo. So having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pagka ganon. Di ba? Pag Malacanang ang nag-release dahil siya, unprogrammed. Ano yon? Insertion, amendment. O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Pero sir, kayo po, meron kayong choice po kung sino Choice po ng majority yon. Kung gusto lang ibigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa But po I kasi don't sa mga think- kinoconsider din po
again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin niyo po, Kasama ko siya Sunday night. At that time, kakasabi lang ni Senator Lacson na mag-resign siya. So hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, yung proposal ko na resign all, I think hindi pa niya nababasa kaya hindi niya ako kinonfront about it. So, but since Sunday night, hindi ko pa siya nakakausap. So, but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. Di ba kasi talagang usapan ng majority yun eh. And so far ang nangyari yung mga ayaw, di ba? But basic lang muna. Dapat matuloy yung hearing. Dapat yung ICI din maayos at dapat may kung papanigan ko man yung ICI na wag i-live stream, at the very least parang korte na pwede doon reporters. 'Di ba? Yung nakita niyo sa US, 'di ba, yung pwedeng may magse-sketch tapos no notes kayo. Pero yung hindi na natin alam ko ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat 'yon. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. So, halimbawa, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, ha? More informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo na alam nangyari before that, eh. Di ba? Doon lang sa ICI, Senator. Pero ang decision na nila is not to make it public. So who can tell them, who can force them or ano man para isa publiko nila yung Well, remember, procedures? Pahapyaw, I talked about that on the floor, na while it's a good idea to have an independent commission, anong parameters? Di ba? Kasi, at least ako ha, pag independent kasi, independent from who and what? Balik ko sa inyo. First meeting nila sa Malacanang eh. Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. So, di ba, everyone sees the sincerity of the president in getting but it's not necessarily independent. Then do they have the powers? Then hindi siya di ba? So, maraming problema. And then yun nga, then yung House may investigation, tinuturo Senate, tumigil. Senate, tinuturo House, napunta sa biglang pinalitan yung chairman. So, but I can tell you, medyo unfair sa minority yung sinasabing pag nagpalit ng suspect yung Blue Ribbon. Naumpisahan yan. Mga miyembro ng minority nandun. Si Senator Marcoleta ang chairman nung nag-umpisa. May narinig nyo ba kayo sa amin na suspect na papatayin to? Kasi alam kong hindi papatayin ni Senator Lacson yung hearing na yan. Iba lang yung direksyon. So even if mapunta sa minority or yung minority maging majority, walang papatay ng investigasyon na yan. And yung direction is important in the sense that people will understand. But it's open. Any senator can butt in at any time. That's the nature ng congressional hearings, kaya maganda eh. Di ba? Titigil lahat yan kapag matibay yung batas sa ICI and mapapakita nila yung direksyon at mapapakita nilang lumalapit sila, hindi lumalayo. Lahat kasi ng investigasyon ngayon, lumalawak. I will not say that the investigations daw has not been producing fruit. Ang problema nga, hindi natutumbok yung bullseye eh. Yung masterminds with an S. And secondly, yung sistema. Any crime, kailangan may working theory kanyan. Di ba? Yan ba, sabay-sabay na lang na corruption everywhere? Na nagkanya-kanya na lang? O yan ba, may isang mastermind na eto pondo ng gobyerno, paano natin gaganituhin? So wala kayong narinig na ganun. Wala tayong narinig ganun eh. Di ba? Magkakalinaw yan. Ilabas lang kaagad yung saan mga lugar. Kasi kung makikita mo, nationwide, meron biglang ghost lahat. Ibang usapan yon. Pero let's say, 4 na probinsya, kalahati lahat, pati yung percentage, ha? So, kahit sa Bulacan, hindi naman sinasabing 100% doon ay ghost. Kasi kung 100% ghost doon, pila na natin din lahat ng contractor doon. Maraming masasabi yung mga yon. Di ba? Sir,
basta yung sa ICI is open it to kung hindi man buksan sa publiko, at least sa media. More transparency. So, dun sa sinabi nilang ayaw nila i-live stream, sige, assuming hindi na magbabago isipan nila. So, ibalik natin sa kanila. What form of transparency can you offer that will give us enough information that the journey will be together? Hindi kayo lang. Ano bang downside sa Senator nung sa na-closed door siya? Hindi, kasi kahit sinong nag-iimbestiga ngayon, iniimbestigahan din eh. Kaya siyempre, iwas intriga yung, di ba kahit kami naman sa Blue Ribbon kung ginawa naming executive committee at executive session, tapos kami-kami lang. Kaya lang, maniniwala ba ang publiko sa mangyayari? Ang kaibahan, hindi naman congressman and senador na sa ICI, so wala naman silang projects doon. But di ba, yun ang sinabi ko kay Senator Ping noon, nung sinabi niyang hahabulin niya ng taga pag may nagsabing may pondo siya. Sabi ko kasi yung motive or yung pwedeng ibintang sa'yo, hindi lang yung pondo eh. Lahat tayo may interest eh. Political interest, economic interest, interest sa atin. And it's not always bad. Di ba? May motivation tayong lahat eh. Kaya ang kakampi natin dito, kayo nga network eh, news network eh. Minsan naharas pa na may agenda kayo eh. Di ba? Yung pakayang itong mga political. Sir, isa lang. So, Yun yung isang suggestion. Will they allow X number of media? Let's say 10, 15 a day. O, 5 from TV, 5 from radio, 5 from print, or mas marami sa print. So, for example, the questions they ask. Kung ako, I would crowdsource that. Kasi your answers is only as good as your questions. Senator, isa na lang, magpapalit na nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano yung hinihingi ninyong guarantee from the minority na magpapatuloy yung investigation? Hindi kami nakikialam sa affairs ng majority. No? Lahat tong mga rumors, etc. nanggagaling dyan. Nasusutsutan ako ng asawa ko live Sunday night kasi nga, sa dami nagte-text sa akin, totoo bang Monday? Wala namang sesyon di ba? So sinabi ko sa Facebook Live ko, walang mangyayari Monday. Unang-una, wala namang sesyon. Di ba? No, so sinabi ko nga doon na sa Friday may mangyayari, pero hindi ako si Cheese. Sumigaw ng hoy, tapos may sut-sut yung asawa ko. Kasi nga, hindi pa niya narinig yung ending. Ang sabi ko, sa Friday, birthday ni Cheese. Kaya siya ang maghahanda. Ako kasi 28 pa birthday ko. Sa minority, hindi namin pinag-uusapan. Pagka nasa TV, ganyan, may magpo-post, totoo na ba ganyan? Hindi. Nasa majority yon. Nung humiwalay yung 5 para magsabing independent kami. Ang tagal nyo naman sa Senado, di ba? Kung gusto nila sa minority, di magkasama na kami majority na. Nung humiwalay sila, simple lang ibig sabihin nun. Hindi kami happy, ligawan nyo kami. Or mag-usap tayo. So, hindi kami nakikialam pag ang usapan, purong majority. Pero pag usapan sa Blue Ribbon, usapan ng buong Senado yon. At yun lang pakiusap namin tatlo. 3 things, di ba? Yung direction, make it joint, di ba? Number 2, let's define the terms and make it fair to everyone. Then, 3, walang takipan. Pero ano yung ating safeguards na walang susian na lang dyan na who will say what, di ba? Nung lumabas yung picture kay Senator Ping, I felt for him. But everyone else is the victim of the same thing, di ba? Sen, hindi ako sure, pero as far as I remember, isa po kayo sa mga nabanggit na pwedeng pumalit sa Blue Ribbon Chair. Si Senator Pia. Is that possible? And if in case, possible ang minority. Tatanggapin niyo po. Possible ang minority, but I don't want to be presumptuous. But possible yung minority. In fact, I'll compare, kung bibigay nila sa minority, I'll compare it to a coalition government. Di ba, now and then, pag na-elect ang presidente, pero medyo close yung election, kukuha ka ng mga cabinet members dun sa mga partidong kalaban mo. It's possible. I'm not that sure how comfortable they will be. Di ba? But would you be, if you were If they offer to the minority, mag-usap kami, and then sila naman ang mas marami. But until they offer it, hanggang dun lang ako na, what they call this, na coalition siya. sa inyo po tatanggapin niyo? I don't even want to go there unless they offer it. Ang hirap isipin, tapos, di ba?
Sen, isa rin po yung sa kudeta sa Senado. Lumalabas din po yung pangalan nyo. Ano pong masasabi nyo No, doon? I'm honored, I'm flattered, dami nagte-text, but I keep telling them, grabe ang problema ng bansa. It's really about the Senate being a salt and light, providing a vision for our people. Right now, kasi the Senate is part of the problem. And it's not the fault of Senator Soto, it's not the fault of Senator Cheese, it's not the fault of Senator Mix. It's just the circumstance. DPWH, Pondo, hindi transparent yung budget, so we're all equally guilty. But the Senate, in the darkest times of our country, always was the salt and light, provided a vision. So it's about providing a vision. Hanggang walang konkretong vision na pwedeng kagatin ng most of the Filipinos rather than grupo-grupo, magiging ganito. And the other reason na may constant talk, kasi nga, siyam kami. So, 4 lang yung kailangan, di ba? Having said that, you would know. Actually, pag pinag-uusapan yan, malamang yan wala. Sen, also, there are definitions and scenarios of budget amendments and insertions are being emphasized by some senators, particularly in committee hearings. Kanina narinig ko po si Senator Lauren Legarda, nabanggit niya rin po yung mga insertions. Why is this necessary? Well, because, basic muna ha. Before you had the US type of government, you had the monarchy. Okay? And in the monarchy, Regalian doctrine, the king owns everything. So if the king owns everything, he decides regarding everything, di ba? Public works, village, farms, etong baron na to or etong duke na to, you can have these lands, di ba? Okay. Nagka-revolusyon doon. So nagkaroon ng parliament pero limited sila. Okay? On the other hand, there were parts of the world later on, nagka-forms of government, nagka-fascist or communist takeovers naman, di ba? In all of these examples so far, they were all dictatorships. Meaning, isa lang nagde-decide, isa lang ang executive, judicial, at saka legislative. So, nung nagkaroon ng US style at nung nag-develop yung UK and then later on also France, ang sinabi nila, the executive proposes the budget, but the legislative does the budget. So, ang problema natin, kung sasabihin mo bawal mag-amend or bawal mag-insert, that's a step closer to the dictatorship. Kasi kung ano lang ang bigay ng presidente, and makikita mo, I think there was one ghost project. Basta't may lumabas na sa hearings na hindi insertion yon. And kayo mismo, di ba, even to the best of presidents, I thought President Aquino is a good president, but was it his first budget? Massively tinanggalan nila yung state universities. So kung walang amendments, hindi natin matatanggal yon. Okay. Having said that, nagkaroon ng history kung bakit insertion. Kung matatandaan nyo, may PDAF dati at may pork barrel. So, and at that same time, nung bago yung konstitusyon, may Supreme Court case na pwede ba ang pinopose ng House 1 to 5. Ang pinopose ng Senate is 2 to 6. Pwede bang biglang lumabas number 13 sa BICAM? Sabi ng Supreme Court, pwede. Kasi in a sense, it's a third chamber, kahit hindi na pag-usapan sa House at Senate, basta't it's organic to the law. So yung insertion na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na dun mo ipapasok sa BICAM, kasi in-insert or congressional insertion. And then, most administrations, may tinatawag silang for later release, pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically, yung principle is, pag wala sa president's budget yan, huling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Huwag nyo lang galawin to, eto lang yung galawin nyo, eto lang. Walang for later release yan, sabay-sabay release. So depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you had Senator Lacson, na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So sabi niya, never again. Binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-a-amend siya sa budget. So in his eyes, his vocabulary, amendment yon. So, pero pagka, insertion yon. Ang problema, maraming sumunod sa definition niya, tapos inattach sa insertion, na pag in-insertion,
may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan nyo sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, ano yung president's budget na NEP na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung et cetera, et cetera, et cetera? Para malinaw. Pero may gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa congressman, kapwa senator, et cetera, I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Di ba? Kailan na-convict si Miss Napoles ng anti-money laundering? 2 weeks ago? Last week? 2 weeks ago? So more than 10 years. So all the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to, 'di ba? Hindi niya kailangan yung dribble kikita mo pa yung bola ginaganon 'Di ba yung yoyo pataas, pababa, 'di ba? Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang na mabigat yon. Pag nagkaroon ng revolution ngayon, mabigat. It might be something that will be worse for the country. Sir, yung comment niyo lang po sa resignation ay sa pagkaka-appoint ni Secretary Remulla. 3 things. 1, sa taong bayan, pray. 2, sa atin lahat, bantayan. 3, kay bagong ombudsman na Remulla, congratulations and just follow your oath. So ako naniniwala lahat ng tao may talent at ang mabigat kasi pagka sa judiciary, COA, ombudsman, once na mag-oath ka, nasa sayo na yun So kung magpapagamit ka sa politika, may grupo ka, may agenda kang sarili, you can do that. But if yung konsensya mo, yung direction mo, pag nandiyan ka na. Di ba, we've seen that in the past. We've seen Supreme Court justices appointed, then they went against the president. Di ba? Kasi sabi nila, sandali lang, pag appointed na. So ako, it's a clean slate for me. Give Boying Remulla a clean slate, then bantayan kung anong gagawin niya. Yes. Sir Mary Monreyes from One News. Balikan ko lang po yung sa kudeta. Nasabi po kasi na Sen. Aimee, lagi naman daw po yung nagiging topic sa minority. Pero ngayon po ba, walang ligawan ng boto, ng signature po for a change of leadership? Linawin ko lang nagtatanong ngayon One News. Yung una kasing naglabas nung nagkagulo, ano yun? One TV po yata. One TV. So akala nung lahat, it was a affiliate, di ba? So okay. Walang active na ligawan in the sense nung nilabas ni Senator Lacson yon, I can tell you, wala akong kinakausap. Okay. So, kausap kami ni SP Soto sa phone, I think the other day, about some things lang and et cetera. Sabi nga niya, basta tayo yung friendship para nakakapag-usap tayo. Tapos, inuulit nga niya. Sabi ko, sabi nga niya, hindi kami actively. Sabi ko, SP, basta't yung majority nyo na sa inyo, minority namin, walang pagbabago. Pag may lilipat. Diba? So, hindi mahaba usapan namin. But ang point ko is that, in a sense, there's always a ligawan. But in a sense na yung parang kami ni Cheese nung natanggal kasi Senator Migs, parang nasa isang kwarto kami noon. And mabilis nangyari. Parang within 24 hours, tawagan, get the signatures. Obviously sila, nung tinanggal nila si Senator Cheese, obviously that Friday, Saturday na sinasabi ni Ping, something similar. Hindi nangyayari ngayon yon. Ngayon, kung sasabihin mo may ganun-ganun, may kindat-kindat, or welcome kayo sa amin, syempre, pag nakikita-kita dito, kanya-kanya yan. But hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino, or kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority. But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan
But you can't take it away from the supporters of the majority na may social media na mainit silang wag palitan. And you cannot take it away from our supporters, 'di ba, all around the country na gusto na rin silang palitan. So that's the reality there. Sir, dun sa Blue Ribbon lang, ang nakabitin ho kasi doon yung invitation kina Congressman Saldico and Congressman Martin Romualdez. Are you expecting or are you asking the next chairman na ituloy yung plano na yun? Ipatawag po yung mas dalawang mabigat yung kay former Congressman Zaldico kasi pag hindi pumunta, pwede i-contempt. 'Di ba? Which ginawa din ng House sa ibang mga nag-abroad. Pero kay Speaker Martin kasi it's his option talaga kasi congressman pa rin siya. Whether pupunta siya at hindi, 'di ba? But hindi mauubusan ng mga ganyan argument among the senators na pwedeng in the open, pwedeng sa caucus pag-usapan, but yung direction ang importante. At yung sabi ko nga, dapat definition of terms. Di ba kasi yung na-offend si Senator Marcoleta at yung iba naming member nung sinabing, hindi pa kayo clear. Wala akong problema na tingin ng mga tao guilty o inosente, pero hindi role ng chairman magsabing cleared ka o hindi. Role ng committee yon pag may conclusion na kayo. Kung ako masusunod, mas magandang humarap sila pareho. Pero yung sinasabi ko, mas madali yung kay former congressman. Kasi nga, hindi na siya congressman eh. So pag in-invite mo, tapos hindi pumunta, pwede ka na mag-show cause, tapos pwede ka na mag-contempt. Sir, balik ko lang konti doon sa pitch nyo on resign all and snap elections. Yun nga po kasi apparently based on reactions, parang wala pong masyadong Hindi mabenta. So far, si sumusuporta Senator sa inyo. Erwin, pero tinanong lang, may kolatilya lang siya bakit wala yung mayors. Tapos si Senator Bato, okay daw siya. Someone told me okay si Senator Joel, pero hanggang dun lang. So, kumbaga sa isang produkto, hindi nabenta eh. Unfortunately, kasi I still think it's a good idea. Yun nga po, pero are you, kumbaga, do you acknowledge na it may be an impossible idea and also, meron po mga batikos na parang, ano purpose niyan? Why are you pitching it? Two Baka things. pamumulitika. Okay, one, it's an improbable. It's not impossible. I mean, kailan ka pa mag-iisip mag-cleansing, mag-clean slate? Kapag sinusunog na ang bahay ng mga congressman, senador, or may people power na, or may communist or fascist takeover. So it's just a food for thought now. Number two, ba't ko naisip to? Ganun ako mag-isip na hindi mo pwedeng sabihin, I'm willing to die for my country, I'm willing to sacrifice, etc. So, I don't sacrifice other people. Hindi pwedeng sabihin, alam mo, para mawala ng problema, mag-resign na si President o mag-resign na si Vice. Hindi. Pero I'm willing to volunteer all of us. But the question is, are you willing to volunteer yourself? Kasi I cannot force them naman. Willing ako kahit mauna. Basta't kasama sila. Iba yung mauna, iba yung ikaw lang. Diba? And the idea might not be good right now, and if they come up with solutions, yung ICI or Blue Ribbon, baka baliwala na tong idea na to. Pero pagka hindi nagkaroon ng solusyon tong sa corruption, tapos lalong lumitaw yung napakarami pa, there might be more radical solutions that we all won't like. Sir, long shot lang. Chacha. How about chacha? Change of type of government. We have to have change. Baka mas No, so we have to have change of values eh. Yung chacha, meron nagtutulak niyan pero pabor sa kanila. Eventually, you do need charter change. There are things in our charter that needs change, but charter change cannot address corruption eh. Kasi it's not the system of government, it's the system of values, yung character, yung paniniwala, yung identity natin. Lahat ng bansa na kung saan yung cheating, stealing, and lying, kahit gaano kaliit, ay pinaparusahan at masama, mas maganda ang takbo nila sa anti-corruption. Pero lahat ng bansa na parang konting plagiarism, okay lang. Daya sa exam, okay lang. Huwag ka magbayad ng taxes, jaywalking, okay lang. Magnakaw ka, basta't konti, okay lang. Yun, dun sumasama. So we really have to have a change in values and culture. Unfortunately, or fortunately, I don't really know which, leadership matters eh. So ang problema natin ngayon, leadership.
in may distrust in the national leadership. No? Individually, I can argue otherwise. I can argue maraming nagtitiwala pa rin kay PBBM. I can argue mas maraming nagtitiwala kay Sara. I can argue between Alan and Soto, baka mas maraming naniniwala kay Senator Soto. Okay lang yun. But as an institution, presidency natin, Senado, Congress, there's so much distrust. Sama-sama kayo dyan. Walang inosente sa inyo dyan. Di ba? So, yun yung napakabigat. Honesty ha, kaya pag last two, last two din. Did you attempt or are you still attempting na ma-unseat yung majority ngayon? No, same answer 2 weeks ago, same answer dun sa One News, di ba? Na walang active ano ngayon. But if it falls in our lap, sumama yung iba, etc. Kung opposition ka, you always want to be administrasyon. Kung minority ka, you always want to be majority. But I really think right now, it's more of our supporters. Vigilant ang supporters ni Senator Soto and their majority na wag sila mapalitan kasi they believe in what they're doing. Pero very enthusiastic, active ang supporters ng minority na dahil naniniwala din sila na may magagawa kaming mabuti. So sir, wala po kaming inaasahan na palitan ng liderato bago po matapos yung session? I don't think so. I think birthday na handa ni Wala Senator namang pinapaikot na resa, sir? Wala. Yung handa ni Sir Luis, yung handa ni... Hindi yung paghahanda. Paghahanda sa birthday. Thanks guys. See you. See you Monday.